Magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat sa Panginoon dahil ako ay nabigyan ng pagkakataon na mag-exhort sa inyo ng paksa tungkol sa matagal nang pinag-uusapan at pinagtatalunan issue sa Christianity. Ito po ay walang iba kundi ang paksa ng sovereignty of God and responsibility of man. Okay, so bago tayo magpatuloy, tayo ay manalangin. Dumulog tayo sa Panginoon. Diyos naming Ama na nasa langit, salamat po sa hapong ito. Binigyan niyo kami ng pagkakataon para mag-aral ng iyong mga salita. Hayaan niyo nga po, Panginoon, na yung Espiritu Santo, Panginoon, ay magturo sa amin ng katotohanan, Panginoong Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan ng paksang ito. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang pagpapahayag ng iyong mga salita at hayaan niyo nga po na ang espiritu ng kapahayagan at katotohanan ay patuloy na dumaloy mula sa iyo patungo sa amin. Salamat po, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, tunghayan natin ang salita ng Diyos. Okay, sabi sa Genesis chapter 15 verse 2, mula sa saling ng Biblia na New International Version. Ang sabi doon, but Abraham said, Sovereign Lord, what can we give me since I remain childless, and the one who will inherit my estate is Eleazar of Damascus. So si Abraham, tinawag niya ang Diyos na Sovereign Lord, no? Sovereign Lord. But ano bang ibig sabihin ng salitang sovereign? Ang salitang sovereign ay papaliwanag na it means a supreme ruler, isang mataas na tagapamahala. Okay? Especially a monarch. Actually, the word sovereign was used to a kingdom. Ibig sabihin, pag sinabing sovereign, ina-acknowledge nila na merong makapangyarihan na namamahala sa kanila. So, actually, this is fitted sa mga kaharian, kingdom. Isa pang kahulugan ng sovereign is possessing supreme or ultimate power. Okay, si Abraham, ginamit niya ang salitang sovereign sa NIV ng translation. Actually, doon sa matandang salin ng Biblia, hindi tayo makakita ng salitang sovereign. Makikita natin doon yung salitang Lord God. Lord God. So, the Lord has, sa Psalms 103, verse 19, the Lord has established His throne in the heaven, and His sovereign rules over all the earth. So, sa madaling salita, ang salitang sovereign ay nangangahulugan na ang Diyos ay may kapangyarihan at may kapamahalaan sa lahat ng tao na Kanyang nasasakupan. That's why it is important to understand that if we claim that we have God, we have knowledge of our sovereign Lord, dapat meron tayong submission, meron tayong obedience sa Kanyang mga kalooban. And that is the responsibility of men. So, itong issue na ito ay matagal nang pinag-uusapan sa theology, sa history ng humanity. Magsimula nung magkaroon sila ng knowledge about God, ini-impose sila ito. Okay? So, until now, ang isyong ito ay makikita natin sa Biblia. These are both seen in the Bible, and this truth cannot be separated. Hindi mo kailanman mapaghihiwalay ang katotohanan na ang Diyos ay sovereign, but in the sovereignty of man, man should submit to God. Okay?
merong isang author na nagngangalang Dr. Ted Taylor, isang Baptist pastor, no, sa Amerika. Meron siyang book, The 8 Callings of God. So, na banggit niya sa page 15, ang topic doon ay the calling to salvation. So, sinasabi niya sa aklat na ito, sa page 15, na ang sovereignty of God at saka ang man's responsibility or human responsibility, sa ibang term, ito ay tinatawag na human freedom, or sa iba ay freedom of the will. Sinasabi niya na itong dalawang paksa na ito ay matatagpuan sa Biblia. No, matatagpuan sa Biblia. Misi sa kanyang personal na pagkakilala sa Panginoon, no, ayon sa pagkatawag sa kanya ng Diyos, nung ang kanyang pastor ay nag-imbita ng paanyaya ng pagtanggap kay Jesus. Siya ay lumapit at lumuhod at doon ay personal niyang kinonfess si Jesus bilang kanyang Panginoon. So he has an idea that yung kanyang pag-accept, yung kanyang pagtayo, okay, ay kanyang responsibility, at yung kanyang pagluhod at kanyang pagpapakumbaba sa Diyos ay kanyang responsibility. Many story in the Bible shows and represent human responsibility and sovereignty of God. Makita ninyo sa Bible, sa story ni Moses at ng kanyang mga kababayan, si God ay makapangyarihang ililigtas ang Israel. Subalit, nandoon si Moises na kinausap at pinaalam ang plano ng Diyos. And then, he obeyed God. He followed God. Okay? So, it shows that this topic ay hindi panabibigyan ng reconciliation because it is on the both side of the ng kahoy. O, di ba? Kung inyong makikita, for example, yung isang artist na lumalakad sa lubid, no, tumatawid sa kabilang ibayo, no, gumagamit siya ng pole na pinapaniwalaan na both side ay merong sovereignty of God and responsibility of man. So, kailangan niyang pantayin yung pagkakahawak doon sa pole para ma-maintain niya yung balance. Okay? Para safe siyang makapunta doon sa other ends ng line. So, in the same way, ang suggestion ay we need to understand that if we confess that God is sovereign, and we should submit to His sovereignty. Okay? Bagamat marami siyang plano sa humanity, and the great thing is God let the people understand His will through the Bible. That's why our responsibility is to evangelize the people. Okay? Maraming usapin tungkol dito, but we need to understand this both topics ay nakasulat sa Bible at hindi natin pwedeng paghiwalayin ito. Okay? So, we are responsible sa bawat action natin. No? We need to submit to God's will, bagamat Siya ang nagliligtas, Siya ang gumagawa ng kanyang kagustuhan sa bawat buhay natin.
No? Katulad nga dito sa Psalms 103, the Lord has established His throne in the heaven, and His sovereignty rules over all. No? Dapat nating makilala ang ating Diyos sa lahat ng Kanyang plano, ayon sa Kanyang revelation sa Scripture. No? At pag nalaman natin yung Kanyang revelation sa Scripture, what shall we do? We need to submit to God's will and sovereignty. Okay? So, kailanman hindi natin pwedeng mapaghiwalayin ang dalawang bagay nito, sapagkat I believe na kapag dumating si Jesus, no, matatapos na ang controversy about meron bang will na gumawa ang tao o kailangang i-submit ng tao ang kanyang kalooban sa kalooban ng Diyos once na maintindihan ng tao kung ano ang intention at kalooban ng Diyos. Okay? So, many story in the Bible shows these two facts, these two truths. Okay? At napatunayan sa Scripture na kailangan nilang isubmit ang kanilang mga kalooban sa authority ng Diyos. Okay? This is very short exhortation. I hope I was able to help you to distinguish the differences between sovereignty of man, sovereignty of God, and the human responsibility. No? That's why if you read sa what's this? The Ecclesiastes chapter 13, and sinabi doon sa last verse ng chapter 13, at ito ang layunin ng tao. Okay, wait, I will read. No? Sabi sa mga aral, Ecclesiastes chapter 13, no? It shows the two facts of sovereignty of man, sovereignty of God, and the responsibility of human. Okay? If you have your Bible, buksan nyo sa Ecclesiastes chapter 13. Okay? Chapter 12, verse 13 and 14. No? Tingnan niyo po ito. Ang sabi dito, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. No? Sabi ng mga ngaral, sabi ni Solomon, okay, wait, I will use my eyeglass. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos, pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayagman o lihim, mabuti o masama, ay isusulit natin sa Diyos. Okay, so we need to have fear of the Lord. No? Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos. Okay? So, merong utos ang Diyos na dapat nating sundin. Okay? So, we need to know what is God's will and God's plan to us. And as we have the knowledge of that, we need to apply it in our lives. Okay? I hope ako ay nakatulong sa inyo sa konting pangunawa tungkol sa sovereignty of God. Maaaring hindi ko masyadong in-expand yung
explanation and meaning, but you are already educated sa paksa ng sovereignty of God, dahil yan ay tinuturo ni Pastor Rob sa inyo. But ang emphasis ay we will submit to God everything we do. No? Bagamat we are just a human being, but we need to use our rationality, we need to use our critical thinking, we need to use the talents, the understanding, the gifts of God that He already given to us. Okay? So, I hope you will also acknowledge that if you have the knowledge of God, you have the responsibility, no? The ability to respond. That is responsibility. Because you are not created as a robot. You are created by God. He has saved you as a human being. Hindi inalis ng Diyos sa iyo ang iyong kakayanan na mag-respond sa Diyos. Hindi inalis ng Diyos sa iyo ang kakayanang mahalin ang Diyos. No, that's why may mga command siya na hinahanap yung ating respond. No, yung utos ng Diyos na ibigin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. So in that way, hinahanap ng Diyos sa iyo ang respond mo sa command ng Diyos na iyon. No, that's why God is sovereign, He is in control, but if we decided not to submit to Him, no, yung sovereignty ng Diyos ay hindi makaka-apekto sa atin. Bagamat He is powerful na pwede niya tayong i-judge, pwede niya tayong parusahan. Okay? That's all for today. Thank you very much for listening. No? So I hope you are blessed by the short exhortation and magkaroon kayo ng critical thinking that you are responsible to your action. You are responsible to the sovereignty of God. Okay? Because He is supreme being, you are under His authority, you need to submit, you need to obey His commands, no, as a human being. Okay? So that's all for today. Thank you very much. Let us pray. Our Heavenly Father, thank you, Lord God, for this afternoon or for this evening, Lord, for giving us the chance to understand the idea and the concept of sovereignty of God and the responsibility of man. You're sovereign, O God, that you are powerful in all your works and action, but we are responsible to you. This is the truth, O God, that expressed by the Scripture, Lord God. Thank you to you, Lord God, for loving us, and that you are calling us to love you, Lord, with all our hearts and minds and strength. And Lord, continue to help us live according to your sovereignty, Lord, to your control and authority. Help us to be submissive to you. Help us to be obedient to you. Mag-respond ang aming puso ng pag-ibig sa iyo, God, dahil ikaw ang unang umibig sa amin. Salamat po, ito po ang aming taus-pusong panalangin na may pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Panginoong Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.